Hello! Good evening pa sa ating lahat. Narito na po si Len para sa ating 170 first day na ating sharing ng devotion video. At narito po tayo sa venue ng kusina. Ayan, dahil ating pong bisita ay nasa room. So, para makakonsentrate din siya sa pakipag-usap sa kanyang family, ay tayo naman yung nag-giveaway. At dito muna tayo sa labas gagawa na ating devotion. So, bago pa tayo dumako sa ating pagbuli-buli ng salita ng Diyos, wag po natin kakalimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon para sa isa na namang buong araw na napagtagumpayan natin. So, let us all pray. Ama namin Diyos na magpangyarihan sa lahat, narito po kami Panginoon, nagpapasalamat sa inyo sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo sa aming Panginoon. At ngayon, dadako na naman po kami muli para sa pagbubulay-bulay na inyong mga salita, Panginoon, na naway lagi namin maging kaligayahan, Panginoon, na pag-aralan, namnamin, Panginoon, maisagawa at maisabuhay, Panginoon, ang inyong mga salita na aming makapapakinggan, Panginoon. Salamat sa mga blessings, sa mga pagsubok sa aming buhay, Panginoon, na nagpapatibay at nagpapatatag ng aming karakter, ng aming pananalig at pananampalataya sa inyo, Panginoon, upang sa gayon ay maging kalugod-lugod kami sa inyong harapan na walang bahid dungis, Panginoon, at ang aming ginagawa, Panginoon, ay hindi para sa aming sariling kapurihan, kundi para lamang po sa inyong kapurihan, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, alam namin na kayo lang ang nihipo sa puso, isip, at kaluluwa ng bawat taong nakikinig, Panginoon, nang sa gayon, ito ay maisagawa ng bawat isa, Panginoon, na seryoso at talagang tapat na ginagawa para sa inyong kalooban, Panginoon. Hindi, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, na ang patuloy at habang buhay na pasasalamat sa inyong bugtong na anak na si Jesus sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa katubusan ng aming kasalanan sa krus, Panginoon. Gayun din, nagpapasalamat din po kami sa banal na Espiritu na siyang laging gumagabay sa amin at nagkukonvict, Panginoon, upang ang aming magawa ay tanging para lamang sa inyong kaluguran at para lamang sa inyong kalooban, Panginoon. Kayo po ang mapapurihan, madakila sa aming gagawing pag-aaral na ito, Panginoon. This we pray in our Jesus Christ. Amen. So, nandito po tayo sa Lucas 20:45. Ito po yung nasusulat. Babala laban sa mga tagapagturo ng kautusan. Habang nakikinig ang lahat kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, message. Dito naman ay pag-uusapan ang babala laban sa mga tagapagturo ng kautusan. Dahil habang ang lahat daw ng tao ay nakikinig kay Jesus, may sinabi daw siya sa kanyang mga alagad. Application. Kapag may mga babala, ito ay upang mag-ingat tayo sa mga tao o sitwasyon. Dahil ang mga tagapagturo ng kautusan, bagamat kabisado nila ang nilalaman ng kautusan, ay wala ito sa kanilang puso. Kumbaga ay ginagawa lang nilang trabaho ito, pero hindi bukal sa kanilang puso at hindi sila seryoso. Kaya bilang malalapit sa Panginoong Yesus, ang kanyang mga alagad talaga ang una niyang sinabihan at binalaan. Dahil sa kanila, maiiwan ang obligasyon na mag-ebanghelyo at turuan ang kanilang kapwa ng mga itinuro ni Jesus habang siya ay nabubuhay dito sa mundo. At tayo naman, bilang nabubuhay din dito sa mundo, ay may tungkulin na ibahagi ang mga babalang ito sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at makikilala pa. Dahil may kaibahan, ang taong alam lang ang pangalan ng Diyos at ni Jesus, subalit walang matibay na relasyon sa kanila at hindi nagiging buhay na patotoo na naghahari sa kanila ang Diyos. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, di ba? So, yun na nga, di ba? Kapag usually, halimbawa may nakita tayo, warning, do not touch, it's hot, di ba? At syempre, alam mo naman na kapag hinipo mo yun, may nakalagay na nga warning, don't touch, mapapaso ka, di ba? Or posible kang makuryente, di ba? O kaya sa mga mga gamot or what we call this, mga poison, di ba? Or yung mga insect repellent, di ba? Meron siyang nakalagay na either caution, ibig sabihin ay babala din yan, ibig sabihin, di ba? Na wag nating hayaan na ito'y mapunta sa ating mata o ma-spray sa ating mata, lalong higit sa ating bibig or maswallow natin ito o mainom dahil posible tayong
lason. Ayan. Kung sa mata naman siya pumasok, posibleng yung asido or yung chemical noon ay makapagdulot upang mabulag ka, di ba? So, ganun din ang ating Panginoong Yesus dahil sa pagmamahal niya sa bawat tao, lalong higit sa kanyang mga alagad na may iwanan nga para sa pag-iebanghelyo ay sinabihan niya mga ito ng babala, di ba? Na kung saan ang mga alagad, ayan, dahil alam naman nila na sa kanila maiiwan ang mga responsibilidad na iyon, ay dapat nakikinig talagang mabuti, di ba? Sabi nga, there's a difference between hearing and understanding, di ba? So, iyong napakinggan, iyong narinig, di ba, mga preaching or mga pagbabasa ng ebanghelyo o mabuting balita ng ating Diyos, pero hanggang dun lang, di ba? Napakinggan mo lang siya. Okay, napakinggan ko, tapos na, di ba? Pero may kaibahan yung understanding, ayan, di ba? Yung pagkaunawa. So, kung iyong napakinggan, naunawaan ng yung isip, 'di ba? Tapos kumilos siya hanggang sa iyong kalooban o sa iyong puso, 'di ba? Maiintindihan ng ay dapat pala mag-ingat ako sa taong 'to. Dapat pala mag-ingat ako sa bagay na 'to or sa gawain na 'to, 'di ba? So isa naman sa magiging example natin, halimbawa, may tao na masama, ayan. Pwede siyang magpanggap na isang mabuting tao sa iyo, 'di ba? O may mabuting intention sa iyo. Pero kapag either naipakita sa iyo ni God through vision, 'di ba? Or may nakikita ka sa kanyang mga kilos at pananalita na kung saan ay kakikitaan mo na parang ito ay may masamang pinaplano o may masamang gustong gawin sa iyo, 'di ba? Syempre, yun yung warning sa atin ni God, di ba, na, parang pause muna ako dito sa bagay na to or sa tao na to, di ba? Kailangan mag-ingat ako sa kanya dahil hindi ko alam yung possible na gawin niya sa akin, di ba? Pero, yun nga, sabi nga sa salita ni Lord, ayan, be gentle like a dove and be wise like a serpent, di ba? So, syempre, hindi naman natin masasabi basta yun hanggat hindi natin nakikilalang mabuti, nakakausap na mabuti, or nagkakaroon tayo ng intimate na relationship o pakikipag-usap dun sa taong yun, di ba? Kumbaga, masasay ko man na ay parang hindi, meron siyang itinatago sa akin, di ba? Hindi siya nagiging very open or very true sa akin, di ba? So, ganyan din ang ating Panginoong Yesus, di ba? Dahil alam niya, nababasa niya ang isip, nilalaman ng puso ng mga relihiyoso, kagaya ng mga tagapagturo ng kautosan na to. Kaya, dahil concerned siya sa kanyang mga alagad at ayaw niyang magkamali ang kanyang mga alagad, ay binalaan niya ito, di ba? So, kagaya sa mga magulang natin. So, mga magulang natin, anak, mag-aral kang mabuti, di ba? Nakasulat na rin nga sa mabuting balita ng ating Panginoong Diyos na ang mga anak ay dapat makinig sa pangaral ng ating mga magulang, especially if nakikita natin ng ating mga magulang ay mabuti naman yung intention nila, di ba? Kung halimbawa parang nakikita ng magulang na ay parang magiging bad influence yata ito sa aking anak, di ba? So, hindi naman yung automatically paiiwasin mo ang yung anak sa mga kaibigan niya na yun, di ba, na nakikita mong nagkakaroon ng bad influence sa kanya. Pero, babalaan mo lang siya na magkaroon ng pag-iingat, di ba? Dahil syempre, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari, di ba? So, much better na babala para sa pag-iingat sa mga masamang impluwensya o hindi sa tingin mo ay hindi makabubuti para sa iyong mga anak, di ba? So, ganyan din ang ating Panginoong Diyos, di ba? Yan ang hinangad niya sa atin na nais ng Diyos na tayo ay makasama ang mga tao na alam nating makakatulong sa ating paglabong physical, spiritual, or emotional, di ba? Na kung saan ang mga tao nito ay kayang makapagbigay sa iyo ng counseling na nakasaad or naayon sa salita ng Diyos, that's very good, di ba? Pero kung sa tingin ng ating Panginoong Diyos is yung mga taong ito ay mapagkunwari, di ba? Na may masamang intention sa'yo na nais kang ipahamak. Siyempre, ang Diyos din ay magbibigay ng warning sign sa'yo para sa gayon, ikaw din ay mag-ingat, di ba? Maging mapanuri, mag-ingat, and siyempre, always ask guidance from the Lord nang sa gayon ay ang mga magagawa natin na desisyon ay nakakalugod sa Kanya, and at the same time, ito ay para sa ating talagang kabutihan, di ba? So, gaya ng isang magulang,
We wanted our child to be safe. We wanted our child to become prosperous and successful in the near future, di ba? Pero yun lang, i-monitor natin lagi sila and hanggat maaari ipanalangin natin na ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay nasa kanila at sinasamahan sila lagi ng banal na Espiritu and we know na hindi sila hahayaan ng Diyos na mapahamak at mapunta sa mga taong posibleng maging dahilan ng kanilang kapahamakan. Alam natin ang pag-iingat ng ating Panginoon, ng wisdom, ang protection ay binibigay sa ating mga mahal sa buhay. Nang sa gayon at tayo din naman, para sa gayon kahit saan tayo mapuntang lugar ay we are all safe in the presence of the Lord, diba? And syempre kahit anong pagdaanan natin ng mga pagsubok at problema, mananatili pa rin tayong joyful at peace at laging may pag-asa or hope because of our Lord Jesus Christ. Ayan, dahil siya ang the way, the truth, and the life. Ayan, He is the Prince of Peace. Ayan. And lahat ng bunga ng banal na Espiritu ay dapat makikita sa atin. Ang love, joy, peace, hope, di ba? Pagpipigil sa sarili or self-control, di ba? Kabaitan, kahinahunan, di ba? At lalong higit pagpapatawad. Ayan. Forgiving ang iba or ang ating kapwa na kung paano tayo pinatawad na ating Panginoong Diyos. So, naman po ay may natutunan kayo sa ating share ng devotion video at bukas po uli para makapagpahinga na po ang inyong lingkod. And yan, hopefully ay meron po kayong natutunan. So, let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami muli, Panginoon. Nagpapasalamat sa inyong mayamang mga salita, Panginoon. Tunay nga po na bilang aming mabuting Ama, Panginoon, ang aming Abba Father, Panginoon, ay nais niyo lamang ang ikabubuti ng inyong mga anak, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na hindi niyo loloobin, Panginoon, na mapahamak ang bawat isa sa amin. Dahil kayo ang may kakayahan, Panginoon, na ingatan kami. May kakayahan, Panginoon, na i-provide ang aming mga pangangailangan, Panginoon, at may kakayahan na hanggang sa inyong muling pagparito na inibugtong na anak na si Jesus, Panginoon, ay we are all safe and will go to your kingdom dahil the moment, Panginoon, that we accepted your Son, Jesus Christ, as our Lord and Savior, at isinasa pamuhay namin kung ano ang aming mga natututunan, Panginoon, ay alam namin na nakapagpapasaya ito sa inyo, Panginoon, at ang inyong protection, provision, promise, Panginoon, ay aming maaasahan sapagkat ito ay mangyayari at magaganap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi, Panginoon, we pray, Lord God, para sa lahat ng mga pinansyal na problema ng mga tao sa buong mundo, Panginoon. Ito man ay utang, ito man ay sa trabaho, ito man ay sa negosyo, Panginoon. Mga nais na ipagawang mga simbahan, mga bahay, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay magkakaroon ng mga gawain para matrain ang bawat isa, Panginoon. Lalong higit ang mga kabataan o ang mga bata, Panginoon. Dahil gaya sa sinabi ninyo sa inyong salita, Panginoon, na nais din namin, Panginoon, na maisapamuhay ng aming mga anak, Panginoon, that train of a child in the way he or she should go, and when he grow up, he will not depart from it, Panginoon. Alam po namin, nakagaya na sa inyong mga pangako sa Jeremiah 29:11, that you have a plan for us, plans to prosper us and not to harm us, plans to give us hope and a future, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, we pray, Lord God, para sa lahat na may mga sakit at karamdaman, ito man ay malala o simpleng sakit, Panginoon, ito man ay physical, emotional o spiritual, Panginoon, ay alam namin, Lord God, nakagaya sa inyong mga salita, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. At kung ang ipagkakaloob niyo po, Panginoon, nakagalingan sa iba, Panginoon, ay sila ay mamahinga na, Panginoon, at magbalik sa inyong paraiso, Panginoon, ay nawa ay ang comfort at ang pagtanggap, Panginoon, ng acceptance ng kanyang mga mahal sa buhay na iiwanan niya, Panginoon, ay manatili sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ngayon, Panginoon, dinadalangin namin ang aming socially, pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon, nawa ito ay laging maging harmonious at maging maayos, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na ang mga misyonero, mga pastors, mga priests, Panginoon, mga evangelists, mga prophets, Panginoon, at misyonero, Panginoon, at mga tao, Panginoon, na kagaya ng inyong lingkod, na isang simpleng tao, Panginoon, na nagpapahayag at nagbabahagi ng inyong mabuting balita, Panginoon. We know, Lord God, na ipoprovide mo ang lahat ng mga pangailangan, mga transportation, mga pangailangan ng pamilya, mga
tuition fee, Panginoon, everyday needs, Panginoon, at lahat ng mga bills, Panginoon, na dapat bayaran, Panginoon, ng bawat isa. At para maabot, Panginoon, ang bawat panig ng mundo o ang social media world, Panginoon, at kahit personally or physically, Panginoon, ay hindi kami mahihiya o matatakot, Panginoon, na ibahagi ito, lalo higit sa aming kapwa na wala pang lubos na pagkakilala at matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. Kaya din, Lord God, we pray for the whole world, Panginoon, lalo higit ang bawat mga bansa, ang bansa naming Pilipinas, ang inyong chosen country, the Israel, Panginoon, at lahat ng mga bansa, Panginoon, na nagsisimula ng mga gera o kaguluhan, Lord God. We pray, Lord God, that there will be peace, there will be unity, Panginoon, pagkakaisa, Panginoon, at lalo higit, Panginoon, ay pagpapatawaran ng bawat mga bansa, Panginoon, upang matigil na ang mga kaguluhan, mga war, Panginoon, at battle ng bawat mga bansa, Panginoon. Kaya dinadalangin po namin ang mga nasa mga katungkulan, Panginoon, mula sa pinakamataas na leader ng bawat bansa, Panginoon, mula sa Presidente, Prime Minister, Panginoon, hanggang sa pinakamababang level ng mga mamamayan, Panginoon, ang pamilya, Panginoon. Na higit sa lahat, Panginoon, ay salvation will come to each and every one of us, Lord God. Acceptance of your Son, Jesus Christ, Panginoon, at ipamumuhay po namin o a-apply namin into action, Panginoon, ang mga aming napakinggan, Panginoon, na mabuting balita ninyo, Panginoon. Hindi kami matatakot o mahihiya, Panginoon, sapagkat alam namin that our labor in your name, Panginoon, is not in vain, Panginoon. At ibigay niyo po sa amin ang humble heart, ang heart, Panginoon, that's willing to obey, Panginoon, willing to follow, Panginoon, the Great Commission that go therefore and make disciple of all nations, Panginoon. Alam po namin, Lord God, that you will strengthen us, you will give us the courage, you will make us bold, Panginoon, into sharing the gospel to each and everyone, Panginoon, na aming makakausap o makikilala, Panginoon, and that they will be assured of their salvation, Panginoon, na kung kahit lisanin man namin ang buhay dito sa mundo, Panginoon, we are safe and we know, Panginoon, na sa kaharian ninyo ang aming magiging final destination, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, ang lahat naman ng mga secret petition and prayers ng bawat isa, Panginoon, alam namin, dinidinig ninyo, Panginoon, at alam niyo na bago pa man namin hilingin, Panginoon. Ngunit mas masarap, Panginoon, na maglalambing kami sa inyo bilang aming Ama, Panginoon, na ibigay sa amin kung ano man ang nararapat sa amin at naaayon sa inyong kalooban at hindi ang aming sariling kagustuhan o kalooban ng masulod, kundi sa inyo, Panginoon. Muli, Panginoon, ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.